Konnichiwa kabayan, kumusta kayo? Nandito ako ngayon sa Adachi, part pa rin ng Tokyo. Pupunta kasi ako ng Treasure Factory, isang second-hand shop dito sa Japan. At habang nagbabike nga tayo, may nakita akong vending machine. So alam nyo na, andun yung paborito ko. Siyempre ang kape. Dito kasi sa Japan, napakaraming vending machine. Kaya hindi mo problemang maiinom kapag nauuhaw ka. At pwede ka ditong magbayad ng cash or card. Bills man yan or coins. Pagdating naman sa kape, napakaraming klase ng kape dito. Kaya yung mga mahilig sa kape dyan, nako, hindi kayo malulungkot dito sa Japan. Wow! At after ko nga magkape, nagsimula na ulit ako magbike. Mahirap na kasi baka abutin ako ng gabi pag uwi. Hindi pa kasi masyadong kabisado yung daan pabalik. At ito na nga po kabayan, nandito na po tayo sa Treasure Factory. Bali malapit to sa Nishiarai Station. So meron din kasing Don Quixote sa area na to. Tara, pasok na tayo. So pagpasok ko pa nga lang kabayan, bumungad sa akin ng napakaraming laruan. Dito sa estante na to, karamihan mga Disney characters. At kung mahilig ka naman sa anime kabayan, meron din sila dito mga action figures. Kahit nga second hand na siya, magaganda pa at mga mukhang bago pa. Kagaya nitong nakita ko na isang character sa Ghost Fighter. Sa Alfred ba? Gusto ko nga sanang bilhin kaso wala naman ito sa budget. Siguro next time na lang. Marami pa silang mga laruan na naka-display dito. At kung nagko-collection ka naman, meron din silang Godzilla. Eto. At kung ang hanap mo naman ay mga gadgets at mga electronics device, meron din sila dito. May cellphones, action cams, cameras, DSLR man yan or mirrorless. May mga tablets at iba't ibang klase pang accessories. Pero ang hanap natin kabaya ay gimbals para pag nag-video ko hindi siya malikot or stabilize ba. Meron din ako nakita mga bags, wallets, mga perfumes, bracelet and necklaces. At kung social ka naman, ito ang bagay sa'yo, LV na bag. Medyo pricey nga lang kasi talagang branded to. Mamahalin talaga kasi ang ganitong klaseng bag. Oh my God! Ito pa pala kabayan, meron ko pala dito, mga bags pa rin. At kung hanap nyo na may mga sunglasses, so yung mga branded na Ray-Ban, meron din sila. At kung ang hinahanap nyo na may mga second hand appliances, meron din sila. Pansalas or pangkusina man yan, may makikita kayo dito. Ito naman mga binebenta nila, mga maayos pa. Kasi bumibili din sila sa mga tao. Pero bago nila bilhin, chinecheck nilang mabuti kung may value pa. At kung may sira naman, dapat yung mild lang. At kagaya nga na sinabi ko, maliban sa selling, buying din sila. So kung may mga gamit ka na hindi mo na kailangan at sa tingin mo may value pa, pwede mong ibenta dito. Meron din pala sila dito mga furnitures. Magaganda pa oh. Kung hindi nga lang sikip doon sa bahay, pwede ako bumili ng isang upuan. So mga pan-display, meron din pala sila. At alam nyo ba na hindi lang mga foreigner na pumupunta dito, lalo na mga Pinoy. Marami din dito mga Japanese. Kung bagong dating ka dito sa Japan at wala ka pang masyadong budget, dito muna yung mga target na place mo. Huwag ka muna pumunta doon sa mga brand new. Maliban doon sa Daiso kasi may mga second hand shop din na kagaya nito. At dumiretso na nga rin ako dito sa second floor. Dito naman ang makikita mo mga damit, mga jackets, mga sapatos. So iba't ibang klaseng mga accessories din, pambabae man yun o panlalaki. Ang kagandahan kasi sa mga second hand shop dito sa Japan, magaganda pa talaga yung quality ng kanilang ibinebenta. So kaya hindi nyo mamahalata minsan na luma yung nabili nyo. Actually nasabi ko na doon sa nakaraang kong video na yung kauna-unahang sapatos ko dito sa Japan, dito ko nabili sa second hand shop sa halagang 500 yen or 250 pesos sa pera natin. At hanggang ngayon sa sobrang tibay, nagagamit ko pa siya kabayan. Pero minsan magugulat ka talaga sa mga presyo ng binebenta nila dito. Kasi medyo mahal pa. Ang dahilan, maliban sa maayos pa, branded naman talaga. Pero ikaw yung mahilig sa branded pero hindi mo naman afford yung brand new. So ito yung place na to, dito ka muna dumiretso. Bibigyan kita ng teknik kabayan para makatipid ka. So kung bibili ka ng mga damit na pang summer, malayo pa lang, bibili ka na. At ganoon din kapag pang winter ang hinahanap mo. Malayo pa lang winter, bibili ka na din. So ganun kabayan ang ginagawa ng mga Pilipino dito. Kaya nakakatipid sila. Sa mga ganung time kasi, hindi pa mahal. Kasi once na nag-in-demanda yung product, tataas na ang presyo niyan. So ganun yung labanan dito sa mga second hand shop sa Japan. Kahit dun sa mga brand new na shop. Dahil nakabili na ako ng aking hinahanap, umuwi na ako kabayan. Baka kasi gabihin pa ako. Ito yung kagandahan na may bike dito sa Japan kabayan. Malayo na narating mo. Muli, salamat sa panonood at ingat tayong lahat.